umaga po, napakalinaw po dito sa ating pinasang teksto, mga kaibigan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natapos ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay ang walang hanggang buhay. Amen. Meron po akong sinubukan nito nung ako'y pumunta sa isang bayan na layo sa Batangas. Amen. Tinatanong ko po yung mga kabataan, meron akong nag-aater doon, mga 20 kabataan, tinatanong ko po sila kung sino gusto sa kanila na mamatay. Ayaw nila. At nung tinanong ko yung mga kabataan na yun kung sino gusto ng buhay, lahat sila ay nagtataas ng kamay. Amen. Katulad sa mga kabataan, lahat tayo nangangailangan tayo ng buhay. Amen. Ngunit kaibigan, sabihin ko sa iyo ngayon, sa umagang ito, amen, ang alok ni Kristo ay hindi lang basta buhay. Amen. Walang hanggang buhay. Amen. Nangyayari sa atin kung minsan nagkakamali tayo, nakakasala tayo. Katulad ng narinig ko, napapakinggan natin, amen, mga magulang na sila ay mayroong mga hinanakit, naging daan upang sila'y gumawa ng kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Panginoon Jesus. Amen. Siya nagkatawang tao, higit sa 2,000 taon na nakalipas. Amen. Ipinako sa krus. Amen. Ang pinakadahilan, kaibigan, ay ang kaligtasan mo. Ang kaligtasan ko, ang kaligtasan nating lahat. Nais ng Diyos tayo ay dalhin sa pinakamabuting destiny. Nais ng Diyos lahat tayo ay hindi mapapahamak. Kaya nga, ginagawa namin ang mga gawain ito upang iparating sa inyo na mayroong Kristo na naghihintay. Upang makabot sa atin, sa ating mga bahay-bahay ang salita ng Diyos. Napakalilaw po ang sinabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 3, Talatang 16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sabi ng Biblia, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, mahal tayo ng Diyos. Amen. Sipin na lang natin, kaya niyang iregalo ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo, para bayaran ang ating mga nagawang kasalanan. Amen. Na kung minsan hindi natin alam ito, kung hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos, kung hindi tayo magbigay ng panahon upang pakinggan ang pangangaral sa salita ng Diyos. Kaya sinabi nga ng Biblia, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Amen. Nais ng Diyos turuan tayo, nais ng Diyos tulungan tayo, nais ng Diyos iligtas tayo, mga kaibigan ko. Amen. Sabi pa nga dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 1, talatang 18, sabi ng Panginoon, magsiparito kayo ngayon. At tayo mga katwiran, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nebe. Bagaman maging mapula gaya ng matingkad na pula, ay magiging maputi kagaya ng balahibo ng upa. Nais ng Diyos tulungan tayo, nais ng Diyos linisin tayo. Nais ng Diyos ay nakakataon. Amen. Kaya mga kaibigan ko, huwag natin sayangin. Titingnan nga natin ang mga balita ngayon sa mga internet, amen, sa social media, amen. Ang karamihan maririnig natin, malapit na ang wakas. Malapit na ang pagtatapos ng sanglibutang ito. Amen. Kaya nga, dapat tayo maghanda-handa na. Dapat ihanda natin ating masarili. At sabi ng 2 Corinthians, chapter 5, verse 10, lahat tayo ay hanap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na kanyang ginagawa sa pamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Kaibigan, meron ka bang ginagawang paghahanda? Amen? Lumapit ka ba sa Diyos upang isuko ang iyong buhay?
upang humingi ng kapatawaran. Ang Diyos ay mabuti, amen, katulad ninyo, amen. Ako din ay isang ama ng tahanan na kung minsan ay nagkakamali, amen, nakakagawa ng kasalanan. Hindi po tayo may perfecto. Amen, ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagkakataon. Salamat sa Diyos, amen, na nag-alok ng buhay. Amen. Ang sabi nga ng aklat ng unang Juan, ang kabanata ay 1 talatang 9. Amen. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ulitin ko po, hindi tayo mga perfecto. Nagkasala tayo mga kaibigan ko, nagkakamali tayo kagaya ng sinulat sa ating tekstong binasa. Ulit salamat, mayroong Diyos. Salamat, handa siyang patatawarin tayo. Sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and clean us our sin. Amen? Kung ipapahayag natin, amen, ang kulang lang natin, hindi natin naunawaan ito, pwede pala tayo magbago. Ang takbo ng ating mga buhay, pwede pala ayusin ng Diyos. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. Napakahalaga mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Napakahalaga na magbasa tayo ng Bible. Magbigay tayo ng panahon. Amen. Mahalaga ang Biblia. Ito po yung manual ng ating mga buhay kung paano tayo makatamo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, napakalinaw ang nakasulat dito sa 2 Timothy. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ganito po ang pagkasulat mga kaibigan. Amen. Napakalinaw po ang sinabi dito. Amen. Ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo, na sa katwiran. Talatang 17 sabi dito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang maglubos sa lahat ng magawang mabuti. Tayo, nais tayo turuan ng Diyos. Ito yung layunin ni Jesus. Bakit siya nagtatawang tao? Nais tayo mabutin tayo. Mga kaibigan ko, hamon ito sa ating mga buhay. Marahil may problema ka. Nakulat namin noon, mayroon kami mga hinaharap na problema. Ngunit salamat sa Diyos, amen, siya nagbigay ng pagkakataon, siya nag-aayos ng buhay. Amen. Napakalaganap na ang kasalanan sa sanlibutan. Na dapat natin mag-isip-isip, kailan pa ba natin ihanda ang ating mga sarili? Kailan pa ba tayo lalapit sa Diyos? Kailan pa ba tayo magpakumbaba? Amen. Kailan pa ba tayo hahakbang upang hanapin ang ating Panginoon? Amen. Dahil ang sabi ng Biblia sa aklat ng Matthew, amen, chapter 6, verse 33, amen. Hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Sabi ng Panginoon, datapwag, hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano ba yung hinahanap mo, kaibigan? Kaligtasan? Kapayapaan? Amen? Pagkakaisa sa pamilya? Kaya yung ibigay ni Jesus. Amen? Ulitin ko po, for God so loved the world, His gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakasayang isipin, amen, kung tayo ay nagnanais ang buhay na walang hanggan. Ang sanlibutan ay nababalot po ng kasalanan. Kaya kailangan natin ng Diyos. Amen. Bago po kong magtatapos, mayroon pa kong iiwan sa inyo na isang katanungan. Sa aming mga kaibigan, nanabot ng pagkakaskinig na ito. Tinatanggap niyo ba si Jesus bilang sariling Panginoon, bilang pagligtas? Amen.
Kagaya ng aming mga ginagawa nung kami nagpasimula, unang-unang tinanggap namin si Jesus. Amen. At nung nagawa na namin, amen, doon namin nararanasan na masaganang pagkilos ng Diyos sa aming mga buhay. Amen. Unahin natin dito sa may bandang kanan. Amen. Maaari bang makita ang iyong kamay bilang tanda na tinatanggap po si Jesus bilang sariling Panginoon ng Panginoon. So may bandang harapan, amen. Tinatanggap niyo ba si Jesus bilang sariling Panginoon ng Panginoon? Mga kaibigan, si Jesus po ang aming inalok, hindi ko ang aming samahan. Amen. Salamat po sa kamay na yan, brother. Ang Diyos po ang unang nakakakita kung ano yung laman ng ating puso. Yan sa may bandang kaliwa, sa aming mga kaibigan, abot ang pampalakas tinik na ito. Tinatanggap niyo ba si Jesus bilang sariling Panginoon, tagapagligtas? Maaari bang makita ang inyong mga kamay bilang tanda na tinatanggap niyo si Jesus? Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Mabuti ang ating Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, isang kaluluwa ng balikloob sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagkakatuwa sa langit. Yung katotohanan. O sa mandaling manalangin, amen. Hindi ka man nagtaas sa iyong kamay, ngunit sa iyong puso, tinanggap mo si Jesus sa sariling Panginoon, tagapagligtas, maaaring mong sundari sa maiksing panalangin ito. Panalangin ang pagtanggap sa ating Panginoon. Marahil na hindi tayo itaas ang ating mga kamay, ano po? Amen. Ngunit kung sincere ka sa iyong puso, tinatanggap mo si Jesus, pwede mong sundari sa maiksing panalangin. Ikain ko po kayo, pangunahan ko kayo, amen. Manalangin kayo ng ganito, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inaamin ko po na ako ay nagkasala. Mula mo ako'y magkaisip. Sumasampalataya po na ikaw ang kapagligtas ng aking kaluluwa. Iligtas ko. Binubuksan ko po aking puso. Pumasok ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sulat ko po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan ay pinagkaloob mo po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Ulitin ko po yung mga tumatanggap, amen. Sumunod ka sa panalangin, merong nangyayari sa iyong buhay. Ito po ay nasusulat sa Bible, hindi po ito gawa-gawa lamang ng mga ngaran. Amen. Sabi dito sa aklat ng Juan, kabanatang 1, talatang 12, natagpuan ang lahat na sa kanyang nagsitanggap ay pinagkaluan na sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kaibigan, mayroong nangyayari sa buhay mo ngayon. Ngayon, ang tinanggap mo si Jesus, ang sabi ng Bible, tandaan niyo ito, aklat ng Juan, kabanatang 1, talatang 12. Amen. Ang sabi ng Bible, ang lahat na tumanggap sa pangalan ng ating Panginoon, pinagkalooban siya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So napakalinaw po kung ating pakinggan, i-analyze natin ng maigi. Amen. Hindi po pala lahat ay anak ng Diyos, kundi yung mga tumatanggap lamang kay Jesus. Kailangan bigyan natin ito ng diin kasi lahat ng tao, kung minsan nag-isip sila, mga anak kami ng Diyos, Kristiyano kami. So linawin lang po natin. Mayroon pong, ang Bible ay very specific po siya kapag siya po ang nagsasalita, siya ang nangungusap. Ang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos ay ang tumanggap sa pangalan ni Jesus. Kung tumanggap ka kay Jesus ngayon, kahit hindi ka nagtaas ng kamay, mayroong magandang nangyayari sa iyong buhay. Di ba? Kasi dito sa lupa, kapag iniisip natin, anak ako ng buong Krisman, napakasikat natin, di ba? E paano kaya kung anak ka ng Diyos? Amen? Hallelujah. So ako na lang po ang mananalangin. Amen? Gusto ko ipanalangin yung mga tumanggap. Amen? Di ko man nakita ang inyong mga puso, ngunit kita ng Diyos yan. Amen. Sa katunayan, isa naman ng taas, pero naniniwala po ako, marami pong tumanggap sa ating Panginoon. Wala kaming ibang inaalok.
kundi ang kaligtasan, kundi si Jesus ang may dala ng buhay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, dakilang Diyos, ang tumanggap sa iyong pangalan, ikaw pong patuloy magpalago ito, dakilang Diyos. Maging sa kanilang mga pananampalataya, o dakilang Diyos, palaguin mo po sila. Maging ang kanilang mga pamilya, sambahayan, Panginoon, iligtas mo po sila, dakilang Diyos. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kababayan. Sila po ay mabuksan sa iyong mga salita. Sila po ay magkaroon ng pagkakataon ng kaligtasan na pinangako mo sa bawat isa sila. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami umangkin ng pagtatagumpay at sa iyo ang kapurihan kalulatuan sa panahon. Amen. Sa mapagpalang umaga po, Amen. Salamat po sa bawat isa. Tarik po ang mikropono sa Amen. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Walang nawala sa iyo. Natanggapin mo si Jesus. Pero may nadagdag sa iyo yung napakadakilang bagay. So, hindi po religion ang aming dala, kundi pagnanais na matulungan ang bawat mga tao na magkaroon po ng maayos na relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya, yung pagtanggap po kay Kristo, yun po yung pasimula. Ang banal na Espiritu ng Panginoon pumasok sa ating buhay. Ibig yung pasimula na tayo ay makikipag-ugnayan sa Diyos. Pero hindi po ito nagtatapos. Nakahingi tayo ng tawad, dapat niya natin ipagpasalamat ito, pero ang nararapat sa mga taong pinatawad ng Panginoon ay hindi na muling bumabalik sa kasalanan. Kaya, ano man po yung kasalanan natin na pinagsisihan natin, huwag natin balikan para kagaya po na nangyayari sa amin. Mga dating, marami rin ginagawang mali, hindi naman po kami mga perfectong tao. So, marami kami kamali ang dating ginagawa, pero nang magsimula po ng itong pagsisiyan, hindi namin binalikan. So, nagpasimula po kami ng panibagong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kaibigan, kung nais mo na lumago ka sa pananampalataya, makapamuhay ng may paayos na relasyon sa Panginoon, kami po ay nagpapaanyaya sa inyo, hindi po namimilit, pero nagpapaanyaya. Kung nais mo, makibahagi ka sa mga gawain may kinalaman sa pagpapatibay ng relasyon sa Diyos. Yung po yung prayer meeting, pagdalo sa worship service, hallelujah, yan po at pag-aaral ng salita ng Diyos, kami po yung nagpapaanyaya sa inyo. No? Libre po ang gawain ng Panginoon. Kung nais ninyo magpa-Bible study sa inyo pong mga tahanan, kami po yung nabigay ng mga babasahin, mayroon po dyan cellphone number. Pwede po niyong kontakin, sabihin lang po ninyo, Pastor o kaibigang mga ngaral, ako'y nabigyan ng babasahin, gusto kong mag-aral ng salita ng Diyos, pwede mo ba akong puntahan sa tahanan kong ito at kami po'y malugod na maglilingkod sa inyo. Hindi po natin pag-usapan ang pananalaki o anumang kalagayan ng buhay. Pag-uusapan natin ay kung paano tayo titibay sa Panginoon. O kung nais mo naman makibahagi sa mga pagsamba sa Diyos, kami po ay paglinggo po ng umaga, kami po sumasamba sa Panginoon. Meron pong pag-aaral ng salita ng Diyos, meron pag-aawitan, ng mga awit papuri sa Panginoon. Doon po sa aming lugar, dyan po sa ginagamit naming lugar na Panambahan, dyan lamang po sa may Pimegue Street, sa gitna po, sa may pagitan lamang po ng Rodian Gasoline Station at ng Alphamart. Makikita po ninyo doon yung Father's House, Christian Fellowship Ministry. Tuwing linggo po ng umaga, alas 9:30 po, nagpapasimula ang gawain doon hanggang alas 11:30. At sa gabi naman po, kung wala kayong pagkakataon sa umaga, hindi sobrang busy sa umaga, sa gabi, alas 6 po, nananalangin na kami doon, at alas 6